Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Isang mapagpalang araw ng Biyernes sa inyong lahat, mga kapatid. Sumainyo nawang lahat ang pagpapala ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang anak na si Jesus na ating Panginoon. Amen. Atin pong pagnilayan, mga kapatid, ang Ebanghelyo po natin ngayon. Ang Ebanghelyo po natin ngayon ay Mateo, Kabanata 12, may talatang 1 hanggang talatang 8. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga, dumaan si Jesus sa triguhan. Nagugutom ang kanyang mga alagad noon, kaya't sila'y kumuha ng mga butil ng trigo at kumain niyon. Nang makita ito ng mga Parisiyo, sinabi nila sa kanya, "Tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad." Mahigpit iyang ipinagbabawal ng kautusan sa araw ng pamamahinga. Sumagot si Jesus, "Hindi ba ninyo nababasa ang ginawa ni David? Nang magutom siya at ang kanyang mga kasama, pumasok siya sa bahay ng Diyos, kumain ng tinapay na handog at pinakain din niya ang kanyang mga kasama. Labag sa kautusan ang ginawa nila sapagkat ang mga pari lamang ang may karapatang kumain yon. Hindi ba ninyo nababasa sa kautusan na tuwing araw ng pamamahinga, ang mga pari ay may ginagawa sa templo na bawal gawin sa araw na iyon? Gayon may hindi sila nagkakasala. Sinasabi ko sa inyo, may isang naririto na higit na dakila kaysa templo. Kung nauunawaan lamang ninyo ang kahulugan ng mga salitang ito, habag ang nais ko at hindi handog. Hindi sana ninyo hinatulan ang mga walang sala, sapagkat ang anak ng tao ay Panginoon ng araw ng pamamahinga. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang pamagat po, mga kapatid, sa Ebanghelyo po natin ngayon ay katanungan tungkol sa araw ng pamamahinga. Ang Ebanghelyo po natin ngayon, mga kapatid, ay makikita po natin na para bagang may hidwaan ng ating Panginoong Hesukristo at ang pangkat ng mga Hudiyo. Yun po yung mga Parisiyo, mga kapatid, na nagtuturo sa mga kautusan, yung Torah, aklat ni Moises, mga kapatid, tungkol sa kautusan. At ito po, mga kapatid, ay naging balakid sa mga taong tunay na naghahanap sa Diyos. Sapagkat sa kapanahunan po ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid, mahigpit po talagang ipinagbabawal na gumawa ka sa araw ng pamamahinga. Mayroon po itong kalakip, mga kapatid, na kaparusahan. Kapag mabigat ang iyong ginawang paglabag, mga kapatid, sa araw ng pamamahinga, mayroon po itong kaparusahan, maaring kamatayan, mga kapatid. Kaya po sinasabi ng ating Panginoon, hindi sana ninyo hinatulan ang mga walang sala. Sapagkat noon po, mga kapatid, may paglabag, mayroon din po agad paghatol kapag lumabag ka sa araw ng pamamahinga. Sa makatuwid, balakid po ito, mga kapatid, ang ipinapalaganap po ng mga Parisiyo para po sa mga taong tunay na naghahanap sa Diyos. Mahigpit na ipinagbabawal, mahigpit naman pong ipinapatupad ng mga Parisiyo, mga kapatid. Kaya po, sumagot po ang ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Sinabi po niya, hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David? Nang magutom siya at ang kanyang mga kasama, pumasok siya sa bahay ng Diyos, kumain ng tinapay na handog at pinakain din niya ang kanyang mga kasama. Kung makikita po natin, mga kapatid, ang ating Panginoon kasama po ang kanyang mga alagad, dumaan po sa triguhan, kumuha ng mga butil ng trigo at kumain. Bakit? Sapagkat nagugutom po sila, mga kapatid. Ganon din po, mga kapatid, si David at ang kanyang mga kasama. Nagugutom po sila. Kaya pumasok po si David, mga kapatid, sa bahay ng Diyos, kumain ng tinapay na handog at pinakain din niya ang kanyang mga kasama. Sabi ng ating Panginoon, labag sa kautusan ang ginawa nila sapagkat ang mga pari lamang ang may karapatang kumain, mga kapatid. Ngunit ang tanong po ng ating Panginoon, bakit hindi sila nagkakasala? Kaya po, mga kapatid, sinabi po ng ating Panginoong Hesukristo, kung naunawaan lamang ninyo ang kahulugan ng mga salitang ito, habag ang nais ko at hindi handog.
Nag-quote po mga kapatid ang ating Panginoong Hesukristo sa aklat po ni Propeta Hosea chapter 6 verse 6. At sinabi po ng ating Panginoong Diyos, wagas na pag-ibig ang nais ko at hindi handog. Pagkilala sa Diyos ang nais ko, hindi ang mga handog na sinusunog. Sa makatuwid mga kapatid, ang salitang ito na dapat unawain ng mga Hudyo, hindi po pag-obliga sa mga tao na sumunod sa kautusan sa araw ng pamamahinga, kundi ang nais ng ating Panginoon mga kapatid ang nais po ng ating Panginoon ay wagas na pag-ibig at tunay na pagkilala sa Diyos. Sapagkat ang kinikilala po mga kapatid ng mga Parisiyo, pangkat ng mga Hudyo, yung tungkol sa kautusan ni Moises. Yun po yung Torah. Nasabi nga po nila, mahigpit yang ipinagbabawal ng kautusan sa araw ng pamamahinga. Kung mapapansin po natin mga kapatid, tuwing mayroon pong pinapagaling ang ating Panginoong Hesukristo sa araw ng pamamahinga, wala pong ibang sinasambit o binabanggit o sinasabi ang mga Parisiyo mga kapatid, kundi ang ginawa mo ay labag sa kautusan sa araw ng pamamahinga. Kaya po mga kapatid, sa tuwing ginagawa po ng ating Panginoong Hesukristo ang pagpapagaling sa mga may sakit, tuwing araw po ng pamamahinga, mga kapatid, hindi na po maganda ang kanilang binabalak. Ang kanilang binabalak po mga kapatid kung paano ipapatay ang ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa tingin po nila mga kapatid, nilabag po ng ating Panginoon ang kautusan sa araw ng pamamahinga. Kaya ano po ang maging aral po sa atin dito mga kapatid? Ang maging aral po sa atin dito, sapagkat makikita po natin dito na mayroon pong pagtatangi po mga kapatid ang mga Parisiyo. Sila po ay nagpapalaganap sa kautusan ni Moses. Ngunit makikita po natin dito mga kapatid na nakita po nila na lumabag po ang ating Panginoon at ang kanyang mga alagad. Ngunit hindi po nila nakita ang ginawa ni David. Nung panahon na nagutom po si David at ang kanyang mga kasama, pumasok sila sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog. Kaya ang tanong ng ating Panginoon, bakit hindi siya nagkakasala? Kaya po mga kapatid, ang maging aral po sa atin dito mga kapatid, yung sinasabi po ng ating Panginoon, habag ang nais ko at hindi handog. At ano po ang ibig sabihin po nito mga kapatid? Nais ng ating Panginoong Diyos na magkakaroon tayo ng wagas na pag-ibig at pagkilala sa ating Panginoong Diyos. Amen. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, sa pamamagitan ng anak na si Jesus na aming Panginoon, maraming salamat po sa bawat araw, sa lahat ng mga biyaya, mga pagpapala na ipinagkaloob niyo po sa amin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.